Magandang gabi. Ako ang inyong gabay sa dilim at sama-sama nating haharapin ang takot. Handa ka na bang marinig ang mga kwentong katatakutan at puno ng hiwaga? Ang kwento ay sumusunod kay Olivia, isang desperadong ina na nagtatrabaho sa isang night shift sa isang call center sa loob ng isang lumang gusali upang bayaran ang mga bayarin sa ospital ng kanyang anak. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nahanap niya ang kanyang sarili na nasasangkot sa isang kakilakilabot na misteryo nang magsimulang maganap ang mga supernatural na kaganapan, na nagpapakita ng madilim na nakaraan ng gusali. Habang natutuklasan niya ang nakakatakot na mga lihim, dapat harapin ni Olivia ang isang masamang puwersa na nagbabanta hindi lamang sa kanyang katinoan kundi pati na rin sa buhay ng kanyang anak. Magsisimula ang pelikula sa isang maulan na gabi kung saan nakatayo ang isang babae na nagngangalang Olivia malapit sa isang libingan kung saan nakahiga ang kanyang patay na anak na si Annelle. Dalawang lalaki ang lumitaw mula sa likuran at sinimulang takpan ng lupa ang katawan ni Annelle, ngunit sa takot ni Olivia, ang mga mata ni Annelle ay bumukas. Habang sinusubukang gumalaw ni Olivia, umusbong ang mga ugat mula sa lupa at pumulupot sa kanyang mga paa, na-trapped siya, at sa kabila ng kanyang pagtatangka na pigilan ang mga ito. Patuloy sila sa paglilibing kay Annelle. Sa sandaling yun, biglang nagising si Olivia, na napagtantong panaginip lang ang lahat. Nilapitan niya ang kanyang may sakit na anak na si Annelle. Para tingnan siya, at habang nakaupo si Olivia sa isang silya sa tabi niya, nagtanong si Annelle, Bad dream, huh? Humingi ng paumanhin si Olivia sa paggising sa kanya, samantala ay binahagi ni Annelle ang panaginip niya. Sabi niya, Nag-concert daw ako sa Mall of Asia, ma. Maraming crowd ang sumisigaw sa pangalan ko. nang maglaon, dumating ang doktor at sinabi nito kay Olivia, Kailangang manatili ni Annelle sa ospital ng ilang linggo para maobserbahan. umupo si Olivia sa kawalan ng pag-asa at sinabing, Wala na akong pera para doon, Dok. Pasensya na, kung may iba lang sana tayong option. Kung gusto mo, pwede nating ilipat si Annelle sa mas murang ward. ngunit tumanggi si Olivia. Wag na, Dok. Nung nakaraan kasi na nakisama kami sa ibang pasyente sa iisang kwarto, ay hindi nakatulog si Annelle, mas lalo lang lumala ang kanyang kondisyon. Kinabukasan, pumunta si Olivia sa isang job fair at nag-a-apply para sa isang posisyon sa isang call center. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng recruitment officer na ang fair ay eksklusibo para sa mga mag-aaral. Sa pagkadesperado, ipinaliwanag niya na naging mahirap para sa kanya ang nakalipas na ilang buwan at ibinigay niya ang kanyang resume. I am the best applicant for this position, sir. I'm warning you, I'm gonna fight you if you will report me. Namangha sa kanya ang officer at sinabi nito na, Hindi ko papansinin ang pagbabanta mo dahil mas mahusay ka pang magsalita ng English kaysa sa sino mang nag-apply. ini-schedule niya ito para sa pagsasanay sa susunod na araw at itinanong kung ito ay angkop para sa kanya, kung saan mabilis na sumang-ayon si Olivia at taos-pusong nagpapasalamat sa kanya. Kinabukasan, dumating si Olivia sa Lowborough House, kung saan binati siya ng receptionist. Binanggit ni Olivia na unang araw niya ito sa LGO, at habang naghihintay siya, napansin niya ang ilang mga larawan na nakadisplay sa dingding. Pagkaraan ng ilang sandali, iniabot sa kanya ng receptionist ang isang access card, na nagsasabing, sa ika-4 na palapag po ma'am. Pumasok si Olivia sa elevator at pinindot ang button para sa ika-4 na palapag. At habang umaakyat ang elevator, bigla itong huminto sa ika-3 palapag. Bumukas ang pinto, at nagulat si Olivia nang makitang walang laman ang sahig. Nag-aalinlangan siyang sumilip at tumawag, may tao ba dyan? At nang makita niya ang isang anino na gumagalaw, mabilis na nagsara ang pinto. Susunod, ipinakilala ni Lance, ang manager ng team, ang kanyang sarili bilang kanilang tagapagsanay sa susunod na 7 araw at ibinahagi niya ang kasaysayan ng Lowborough House. Orihinal na isang settlement sa World War II, kalaunan ay ginawa itong isang nangungunang ospital ni Dr. Jaime Liboro noong 1970s at pagkatapos ay ni-remodeled sa kanilang kasalukuyang opisina. Sinabi ni Lance na ang LGO ay sumasakop sa tanging aktibong palapag ng gusali, dahil ang iba ay under renovation. At nagpapayo ng mag-ingat habang naglalakad. Sa session, tinanong ni Mimi si Olivia kung siya ang kanyang mentor, at ipinaliwanag ni Olivia na siya ay isa ring trainee. Inamin ni Mimi na nandoon lang siya para sa allowance sa pagsasanay at plano niyang maghanap ng ibang trabaho sa BPO mamaya. Nung umupo si Olivia sa kanyang workstation, tinanong ni Karen kung saang client siya nakatalaga. Sumagot si Olivia, TSP Bank Card.
At sinabi ni Karen, I'd like to know my outstanding balance. nang e-check na ito ni Olivia, biglang nag-interrupt si Karen, at sinabing, You're too slow, so I'd like to cancel my credit card. nataranta, humingi ng paumanhin si Olivia, ipinaliwanag na ito ang kanyang unang araw, And it will be your last if you don't learn this system by the end of the day. And that goes for all of you. lumingon si Karen kay Lance at sinabing, If they fail, it's on you. pagkaalis niya, tinanong ni Mimi si Lance, Sino yon? sumagot siya, Iyan ang COO ng LGO. pagkatapos ay tiniyak niya kay Olivia, na tutulungan siya sa mga system. Kinaumagahan, bumalik si Olivia sa ospital, at habang nakahiga siya, bumalik ang bangungot, kung saan desperadong sinusubukan niyang iligtas si Enel. Nang gabing yun, ipinagtapat ni Mimi kay Olivia na nag-alok si Vince na magbayad para sa programa ng kanyang master kung papayag siyang pakasalan siya sa lalong madaling panahon, ngunit hindi siya sigurado kung handa na siya. Humingi siya ng payo kay Olivia, ngunit inamin ni Olivia na maaaring hindi siya ang pinakamahusay na tao para tanungin dahil hindi pa siya nag-asawa. Nagtataka, tanong ni Mimi, Pero may anak ka na? At mahirap ba? kung saan ipinaliwanag ni Olivia na mahirap magpalaki ng anak. Na ibinahagi na palaging may takot dahil nakasalalay sa iyo ang kanilang buhay. Nang tanungin ni Mimi kung ano ang ibig niyang sabihin, isiniwalat ni Olivia na ang kanyang anak na babae ay may congenital heart defect at nangangailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon, ngunit wala siyang pera. Idinagdag niya na ang takot ay nagbibigay din sa kanya ng lakas, na nagsasabing, Kapag ikaw ay isang ina, hindi mo masasabi ang mga bagay tulad ng imposible, at kahit na ito ay mahirap, sa tuwing nakikita ko si Anel, it's worth it. naantig sa kwento ni Olivia, naging emosyonal si Mimi at ipinahayag na nagpasya siyang manatili sa LGO. Nang maglaon, habang nasa isang tawag, narinig ni Olivia ang boses ng isang bata na nagsasabing, Hello? Nagtanong ang customer kung may kasama siyang anak. Nalilito, sabi ni Olivia na akala nga niya ay sa kabilang end nang galing ang boses at hiningi niya ang number ng customer. Habang siya ay nagsasalita, Hello? narinig na naman niya ang boses ng bata, nakaka-distract daw ang sabi ng customer. At sinabing tatawag na lang daw ulit. Pagkatapos ay biglang namatay ang mga ilaw, at sinabi ni Lance na mukhang matatagalan bago maayos ang electrical issue. Samantala, lumapit si Lance kay Olivia, at sinabing narinig niya mula sa HR ang kondisyon ng kanyang anak. Sinabi rin niyang kinausap niya si Karen para mapadali ang regularization ng application niya. Nagpasalamat si Olivia. Sabi ni Lance, but you're going to have to prove that you deserve it, and Karen will be keeping a closer eye on you. Pero naniniwala ako sa'yo. Pagkaalis ni Lance, may makikitang batang babae na nakatayo sa di kalayuan, at biglang nag-flicker ang mga ilaw bago muling bumukas. Bumalik si Olivia sa kanyang system, at ipinaalam sa kanya ni Mimi na na-double charge ang card ng isang customer, dahilan upang hindi siya makabili ng kahit ano. Galit na galit ang customer at gustong makipag-usap sa isang supervisor. Inutusan ni Olivia si Mimi na ipasa ang tawag sa kanya at sabihin sa customer na siya ang supervisor. Nag-aalangan na inilipat ni Mimi ang tawag, at habang ginagawa ni Olivia ang tawag, pinapanood siya ni Karen mula sa malayo. Kinabukasan, tinanong ni Lance si Olivia kung nagkunwari siyang supervisor ni Mimi sa isang tawag noong nakaraang gabi. Kinumpirma, at humingi ng paumanhin si Olivia, na ipinaliwanag na sinusubukan lang niyang tulungan si Mimi. Ibinunyag ni Lance na nakinig si Karen sa recording at humanga siya sa kung paano niya hinarap ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang customer ay anak ng isang VIP client, at nagpasya si Karen na i-fast track ang kanyang status sa trabaho. Sinabi niya sa kanya na isa na siyang regular na empleyado sa lahat ng benepisyo ng kumpanya. Tuwang-tuwa siya, pinasalamatan niya si Lance, na nagtanong kung gusto niyang magdiwang, ngunit humingi ng paumanhin si Olivia, at sinabing kailangan niyang bumalik sa kanyang anak. Nang papaalis na si Olivia, biglang lumitaw sa harap niya ang isang batang babae, at nagtanong si Olivia, May kasama ka ba dito? umiling ang babae bilang pagtanggi, na ipinakilala ni Olivia ang kanyang sarili at tinanong ang pangalan ng babae. Sumagot ang babae, Nerissa. nang umiti si Olivia at sinabi. Ang gandang pangalan. Pagkatapos ay niyaya na niya si Nerissa na bumaba dahil baka hinahanap na siya. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Nerissa, na marahan itong inabot at hinawakan, at sa sasandaling yun, namatay ang mga ilaw sa buong gusali. Mabilis na inilabas ni Olivia ang kanyang telepono at binuksan ang flashlight, pagkatapos ay sinabihan si Nerissa na sundan siya.
Sabay na umalis sina Olivia at Nerissa sa gusali, at nagtanong si Olivia, Okay ka lang? kung saan tumingin sa kanya si Nerissa at ngumiti bilang tugon. Maya-maya lang, isang taxi ang pumarada, at maraming tao ang bumaba, ngunit biglang nawala si Nerissa sa mga tao, naiwan si Olivia na nakatayo doon sa gulat. Makikita sa susunod na eksena si Olivia na natutulog sa tabi ni Enel nang biglang, umupo si Enel, ang kanyang katawan ay tila hindi niya kontrolado, at pagkaraan ng ilang sandali, nakahiga siyang muli, na parang walang nangyari. Nang gabing yun, nang bumalik si Olivia sa trabaho, nalaman niyang hindi gumagana ang kanyang access card. Pumunta siya sa receptionist at ipinaliwanag ang issue, kung saan sinusuri ng receptionist ang system at ipinaalam kay Olivia na hindi siya nag-tap out noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag ni Olivia na dahil ito sa brownout nang umalis siya, at itinanong ng receptionist, anong oras ka umalis kagabi? Sumagot si Olivia, bandang 4, at sinabi sa kanya ng receptionist na walang brownout sa oras na yon. Susunod, tumatawag si Olivia nang makarinig siya ng kaguluhan sa background, at napagtanto niyang ang boses na humihingi ng tulong ay kay Nerissa. Nakinig siyang mabuti, ngunit biglang sumigaw siya. Nagtanong si Lance kung okay lang siya, kung saan lumingon-lingon siya at nagtanong. Pwede ba akong mag-break ng maaga? At sinabihan siya ni Lance sige. Tiningnan ni Olivia ang kanyang telepono at nakakita siya ng 7 missed calls. Mabilis niyang tinawagan ng doktor, na nagsabi sa kanya na may nangyari kay Enel, at nagtanong kung maaari siyang pumunta. Biglang naputol ang tawag at nadiskonekta ang telepono. Nataranta, nagmamadaling pumunta si Olivia sa elevator at sinubukang tawagan muli ang doktor, ngunit habang ginagawa niya, nagsimulang mag-flicker ulit ang mga ilaw, at bumukas ang pinto ng elevator sa basement. Sinubukang isara ni Olivia ang pinto, ngunit hindi na gumagana ang mga button. Desperado, lumabas siya sa basement para humanap ng ibang daanan palabas. May nakita siyang gate, ngunit habang papalapit siya, nalaman niyang nakasara ito. Pagkatapos ay narinig ni Olivia na may humihingi ng tulong. At nang lumingon siya, may nakita siyang pinto na nakapako. Naguguluhan, lumapit siya, at biglang pumihit ang doorknob, at bago pa siya makapag-react, may pumatik sa pinto at sumigaw, "Mamatay ka na lang." Dahil dito, nataranta si Olivia, at tumakas siya sa takot. Nagmamadaling pumunta si Olivia sa ospital, kung saan sinabi ng doktor sa kanya na nagkaroon ng seizure si Enel kanina, ngunit may iba pang nangyari pagkatapos na hindi niya lubos na maipaliwanag. Tanong ni Olivia, ano ang nangyari, kung saan ipinaliwanag ng doktor na nang suriin nila ang kanyang tibok ng puso pagkatapos niyang kumalma. Nawala ang kanyang abnormal na pag-ungol sa puso. Tanong ni Olivia, nawala lang, at ang sabi ng doktor ay oo, na parang hindi niya ito naranasan noong una. Mahigpit na niyakap ni Olivia ang kanyang anak, nakaramdam ng ginhawa, at sinabi ng doktor, magsasagawa kami ng ilang follow-up na pagsusuri. At kung maayos ang lahat, makakauwi na siya sa loob ng ilang araw. Makalipas ang ilang araw, habang nag-iimpake si Olivia ng kanilang mga gamit para umuwi, narinig niyang tumatawa si Enel sa banyo. Naguguluhan, lumapit si Olivia sa pinto at maingat na binuksan ito, at nakita niya si Enel na nakatayo sa harap ng salamin, o mahagik-gik at nakatitig sa sarili niyang refleksyon. Sa sandaling yun, pumasok ang isang nurse sa silid na dala ang bill sa ospital. Nang gabing yun, dinala ni Olivia ang bill ng ospital sa kanilang kumpanya, kung saan ipinaalam sa kanya na hindi sila nagbibigay ng mga advance kahit na may iharap na bill sa ospital. Hindi sigurado si Olivia kung ano ang gagawin, kaya't pumunta siya sa nap room, humiga sa kama, at nakatulog habang nag-iisip ng malalim. Muli siyang nagkaroon ng parehong bangungot, ngunit sa pagkakataong ito, may tumulak sa kanya, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang gusali na may pulang sinulid na nakatali sa kanya, na humahantong sa isang silid. Biglang nahila ang sinulid, na gumising sa kanya, at tinanong ni Lance kung ayos lang siya. Humingi siya ng paumanhin kanina at nag-alok sa kanya ng cheque, na tinanggap naman ni Olivia, pinasalamatan, at niyakap ni Olivia para sa kanyang suporta. Yumakap din si Lance at sinubukan na halikan siya, ngunit tumanggi si Olivia, tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Lance na ayos lang, sinabi niyang nilock niya ang pinto, nag-udyok kay Olivia na sampalan siya, at nang sinubukan niyang ipilit ang sarili sa kanya, lumaban si Olivia, tinuhad niya ito, at nagawang makatakas. Kinabukasan, umuwi sina Olivia at Enel,
ngunit tinitingnan ni Anel ang bahay na para bang unang beses niya itong nakita. Noong gabing yun, nagkaroon ng isa pang bangungot si Olivia kung saan nakita niya sina Lance, Karen, at lahat ng iba pa mula sa dati niyang panaginip. Nagising siya, natakot lang ulit kay Anel, na nagsabi sa kanya na nakakarinig siya ng mga boses. Tanong ni Olivia, Anong mga boses? ngunit tumugon si Anel na hindi niya alam at nagtanong. Ano ang nangyayari sa akin? Habang papalapit sa kanya si Olivia, humingi ng tulong si Anel, na nagsasabing, Nandun pa rin ako. biglang nanigas si Anel, at nang makalapit si Olivia, sumisigaw si Anel at tumakbo palayo. Dahil sa takot, nagmamadaling pumunta si Olivia sa kwarto ni Anel, at sa kanyang pagkabigla, nakita niyang natutulog si Anel sa kanyang kama. Nalilito, maingat na lumapit si Olivia, at binawi ang kumot, dahilan para magising si Anel. Pinapanatag siya ni Olivia, sinabing wala lang, at sinabihan siyang bumalik sa pagtulog. Nang gabing yun, sa lingguhang pagpupulong, si Lance ay sumigaw kay Olivia, nagsasabing ngayon lang niya narinig ang balita na ang kanyang anak, na nasa ospital, ay nakauwi na sa wakas. Binabati siya ng lahat, at pagkatapos ay ibinunyag ni Lance na ang nangungunang ahente sa linggong ito ay si Mimi. Gayunpaman, sinasabi ng grupo na nilinlang ito. Tanong ni Mimi, What's the price this week? at tumugon si Lance. How about a date with me? Sinabi ni Mimi na mayroon siyang boyfriend. Kung saan sumagot si Lance, That's okay, because what happens in LGO stays in LGO. kinabukasan, ipinagtapat ni Olivia kay Mimi tungkol sa insidente, na nagsasabing gusto niyang sabihin sa pulis ngunit sa huli ay pinili niyang itago ang tseke. Nagulat si Mimi nang marinig ito, at nang magtanong si Olivia, Masama ba akong tao para kumuha pa rin ng pera? pinapanatag siya ni Mimi. Hindi. At ang tanging masamang tao ay si Lance. Nang gabing yun, dumating si Lance sa opisina at pinindot ang button para sa ika-4 na palapag. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, tumunog ang elevator, at bumukas ang pinto, na bumungad sa halip ang basement. Nalilito, pumasok si Lance at naglakad patungo sa gate, at nakitang nakalock ito. Frustrated, sinubukan niyang buksan ito at humingi ng tulong, ngunit biglang may narinig siyang tumatawa sa likod ng pinto. Naguguluhan at natatakot, lumakad siya patungo sa pinto, ngunit kapag matagal siyang walang narinig na ingay, tumalikod siya para umalis. Gayunpaman, sa sandaling sumulong siya, automatikong mag-on ang isang ilaw. Kapag tumalikod siya, kumikislap at namamatay ang ilaw, at bago niya maintindihan ang nangyayari, may bumitaw na anino sa kanyang likuran at hinampa siya, nagdudulot sa kanya ng pagkahulog. Pagkatapos ay lumapit ang anino, at sinakal siya, gamit ang strap ng kanyang bag upang masakal siya, na humahantong sa kanyang kamatayan. Nang maglaon, nang dumating si Olivia sa opisina, nagulat siya nang makitang patay na si Lance. Tinugunan ni Karen ang grupo, na ipinahayag na lahat sila ay nalungkot sa pagpanaw ni Lance. Gayunpaman, sa pagkakakilala kay Lance, gusto niyang manatili silang matatag sa kabila ng trahedya. Pagkatapos ay hinihimok niya ang lahat, kung may alam sila tungkol sa maaaring nangyari sa kanya, mangyaring makipag-usap sa pulisya. Pagkatapos ay ipinaalam ng abogado ni Jaime kay Karen na tatanggalin na ng kanyang ama ang club. Mabilis na tumabi si Karen, at sinabi ng lalaki sa lahat na huwag pansinin ang lahat ng sinabi ni Karen. Inanunsyo niya na, effective immediately, pansamantalang isasara ang LGO habang nagpapatuloy ang investigasyon, at tinitiyak niya na aalagaan ang kanilang mga sweldo. Kinabukasan, nahanap ni Olivia si Enel na nanonood ng balita tungkol sa pagpatay kay Lance sa TV, at sa kanyang pagkabigla, napansin ni Olivia ang isang nakakatakot na ngiti na nabuo sa mukha ni Enel habang mahigpit niyang sinasakal ang kanyang teddy bear. Nang gabing yun, naghanap si Olivia ng impormasyon tungkol sa bahay ng Liboro sa internet. Nakakita siya ng isang artikulo, at nang tingnan niya ang mga larawan, laking gulat niya nang makita si Nerissa sa mga iyon. Nagtataka, pagkatapos ay naghanap siya ng mga child possession videos at nag-click sa isa, na nagpapakita ng isang pari na nagsasagawa ng exorcism sa isang babae. Kinabukasan, sinabi ni Olivia kay Enel na matagal na noong huli niyang tumugtog ng kanyang gitara at nagtanong, Can you play something for me? Nakaupo si Enel na may dalang gitara, ngunit nang tawagin ni Olivia ang kanyang pangalan, hindi siya sumasagot. Gayunpaman, nang tinawag siya ni Olivia na, Nerissa, tiningala siya ni Enel.
Tanong ni Olivia, Nerissa, bakit mo ginagawa ito? na sinagot ni Nerissa. Nang makita kita, naalala ko ang aking ina, at gusto ko siyang makitang muli. Tanong ni Olivia, Paano mo ito magagawa kay Anel? at tumugon si Nerissa. Hindi mo ako naririnig noon, kaya ito ang tanging paraan. Pagkatapos ay nagtanong si Olivia, Ano ang nangyari sa'yo? kung saan sinabi ni Nerissa, Matagal ko nang gustong gawin ito. Ngunit hindi ako makalabas hanggang sa huli mo akong ilabas. pagpapatuloy niya. Perla ang pangalan ng nanay ko, at gusto ko siyang makitang muli. Sumagot si Olivia, Hindi ko alam kung nasaan ang nanay mo. kung saan sinabi ni Nerissa. I do, and I can feel her. Pagkatapos ay nagtanong si Olivia, Kung tutulungan kita, hahayaan mo ba akong at ang aking anak na babae? na sinasang-ayunan ni Nerissa. Tinanong ni Olivia si Nerissa tungkol kay Lance, at galit na sumagot si Nerissa. Masama siyang tao. Pinisil ang kamay ni Olivia at nagtanong, Hindi ka ba masaya sa nangyari sa kanya? iginiit niyang masama si Lance. Katulad ng lahat ng naroon, hindi pinapansin ang pakiusap ni Olivia na bitawan siya. Nang tinawag siya ni Olivia na Anel, napaiyak siya, Ano ang nangyayari sa akin? Olivia reassures her. aayusin ko ito. Ibinahagi ni Olivia ang lahat kay Mimi, sinabi sa kanya na ayos lang kung hindi siya naniniwala sa kanyang sinasabi. Kung saan tugon ni Mimi na naniniwala siya sa kanya, ngunit kailangan lang niya ng ilang oras para iproseso ang lahat. Pagkatapos ay lumingon si Olivia kay Anel at tinawag siyang, Nerissa, at sinabihan sila ni Nerissa na, Diretso lang. sa takot, si Mimi ang nagmaneho ng kotse, sinusunod ang mga direksyon ni Nerissa, at sa huli ay nakarating sila sa isang lokasyon. Sinabi ni Olivia kay Mimi, dito ka lang muna, dahil kailangan nilang magpunta sa ibang lugar pagkatapos nito. Dinala ni Nerissa si Olivia sa isang bahay, kung saan binuksan ni Perla ang pinto, at nang makita siya, tumawag si Nerissa, Nanay, at nagmamadaling yakapin siya. Si Perla, na mukhang naguguluhan, ay nagsabi kay Anel, hindi ako ang nanay mo. ngunit nang ipilit ni Anel, sinabing, ako si Nerissa. nabigla si Perla. Isa lang akong regular na empleyado sa ospital at doon kami tumira ni Nerissa dahil wala akong asawang magbabantay sa kanya habang nasa trabaho ako. Pagkatapos, isang araw, nagkasakit si Nerissa at sinabi ng doktor na si Nerissa ay may tuberculosis at namatay na siya. Huminto si Nerissa at sinabing Hindi po yan totoo. at nagpatuloy si Perla, sabi niya, Pinaalis nila ako sa ospital at hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit nila ako pinaalis o kung bakit nila kinuha at itinago sa akin si Nerissa. sabi ni Nerissa, Sinaktan at pinatay nila ako. at nagtataka si Perla, Wala akong ginawang masama sa kanila. at pagkatapos ay sinabi ni Nerissa, Sila ang masama. sinabi ni Olivia kay Nangako ako kay Nerissa na dadalhin kita sa kinaroroonan niya at iminumungkahi kung makukuha natin ang kanyang labi, makakatagpo tayong lahat ng kapayapaan. Samantala, nilapitan ni Karen ang kanyang ama, nagtatanong, Why did you shut me down? inabot sa kanya ng abogado ni Jaime ang isang laptop, at habang binubuksan niya ito, nagsimulang mag-play ang isang video, at kinilabutan si Karen nang makita niya ang multo ni Nerissa sa video. Pagkatapos ay sinabihan ni Jaime ang kanyang abogado na iwanan muna sila, pagkatapos ay bumangon siya sa kanyang kama, uminom, at umupo sa isang upuan. Sinabi niya kay Karen na bagamat alam niyang ang Live Oro House ay dating tenement, ang hindi niya alam ay kung paano sila makitungo sa mga squatters. Karamihan ay itinapon bago itayo ang ospital. Naalala niya kung paano nakiusap sa kanya si Perla, isa sa mga squatter, na payagan siyang manatili, at kalaunan ay kinuha siya bilang maintenance staff. Hindi kailanman humiling si Perla ng kahit ano maliban sa manatili sa kanyang lumang basement room. Bagamat palaging disente si Perla, kakaiba ang anak niyang si Nerissa, at may kakaibang enerhiya ang nangyayari sa buong gusali. Sa kabila ng pagunlad ng ospital, may nangyayari sa lugar at mga tao nito, tulad ng pagkakasakit, pagkawala, at chismis na isinumpa ang gusali, ngunit hindi siya naniniwala sa gayong mga kwento. Nagpatuloy siya, na ibinunyag na ang ina ni Karen ay naging kaibigan ni Perla at Nerissa sa loob ng maraming taon, at ang kabaitan nito ang pumatay sa kanya, kung saan sumingit si Karen, na sinabi niya sa kanya na nagkasakit ang kanyang ina.
Sa isang flashback, nakita si Nerissa na may hawak na kutsilyo na nakatutok sa lalamunan ng ina ni Karen. Habang nagsusumamo si Jaime na huminto siya, ngunit nilaslas ni Nerissa ang kanyang lalamunan, at sa sobrang galit, sinakol ni Jaime si Nerissa hanggang sa mamatay. Nagpatuloy si Jaime, na nagpapaliwanag na ginamit ng pamilya ang lahat ng kanilang impluwensya para pagtakpan ang katotohanan, at sinabi nila sa pulisya na si Nerissa at ang kanyang ina ay basta na lang tumakas. Ngunit ang totoo, hindi umalis si Nerissa. Sinunog niya ang silid, ngunit inamin niyang dapat niyang sunugin ang buong gusali. Idinagdag niya na hindi niya dapat pinayagan si Karen na kumbinsihin siya na ibigay sa kanya ang lugar na iyon. Tanong ni Karen, I don't understand. How could a child do this on her own? na sinagot ni Jaime. She didn't. Samantala, dumating sina Olivia at Mimi, kasama sina Perla at Anel, sa Liboro House Building. Gayunpaman, pinapanood ni Karen ang mga CCTV camera habang sinusubukan nilang pumasok sa gusali. Pumasok sila sa basement room, laking gulat nila nang malaman nilang wala na ang bangkay ni Nerissa. Frustrated, hinila ni Olivia si Anel sa isang tabi at tinanong si Nerissa, nasaan ang kanyang katawan. Pero tahimik lang siya, nagpahayag si Mimi ng masamang pakiramdam tungkol sa lugar. Sabi ni Perla, hindi mo kailangang matakot. At nang lumingon sila, biglang bumunot ng kutsilyo si Perla at bigla niyang sinaksak si Mimi, nagulat si Olivia. Natatakot siyang nanunood habang paulit-ulit na sinasaksak ni Perla si Mimi, na tuluyang pinatay, at nang bumagsak si Mimi sa sahig, lumingon si Perla kay Olivia, nagmakaawa siya kay Perla. At habang papalapit si Perla, hindi inaasahang itinulak ni Nerissa si Olivia papalapit kay Perla, at pinalo ni Perla si Olivia at nawala nito ng malay. Pagkatapos, nang magising si Olivia, nagulat siyang malaman na nakatali siya sa isang mesa. Tinanong niya si Nerissa. Bakit mo ba ito ginagawa? Sumagot si Nerissa. Sa wakas ay magagawa na rin namin. Ang alin? Tanong ni Olivia. Ang hindi pa natatapos. Lumapit si Perla habang bumubulong sa hangin, na may hawak na pulang sinulid. Sabi ni Perla, Dito nagsimula at dito rin magtutuloy. Matanda na ako at mahina, pero ikaw ay maganda at malakas. Pagkatapos ay inangat niya ang damit ni Olivia at sinaksak ng karayom sa tiyan si Olivia. Napasigaw si Olivia sa sakit. Bakit mo ba ito ginagawa? Natatakot niyang tanong kay Perla. Ikaw na ang susunod. Sagot ni Perla, at bigla nitong sinaksak ng karayom ang sarili sa tiyan. Nang nagising si Olivia, nagulat siyang malaman na siya ay balot ng sinulid, kasama ang iba pang mga babae na katulad niya ang sinapit sa mga kamay ni Perla. Bago pa niya maintindihan kung ano ang nangyayari, may multong biglang lumabas sa tabi niya. At bigla itong umakap kay Olivia ng mahigpit. Sa mga sandaling yun, biglang dumating si Karen sa basement at agad niyang pinalo si Perla ng isang matigas na bagay. Dahil dito ay natanggal ang karayom sa tiyan ni Olivia na naggising sa kanya. Kinalagan agad ni Karen si Olivia. Habang si Anel ay litong-lito sa mga nangyayari, sumigaw siya at biglang tumakbo. Sinabi ni Karen na umalis na si Olivia at sinundan niya si Anel sa 3rd floor. Nang biglang sumulpot si Nerissa at tumalon kay Olivia, natumba sila at agad na sinaktan ni Nerissa si Olivia. Pero nagawang mahawakan ni Olivia ang mga kamay niya at sinabing itigil niya ito. Pero nagawa pa rin ni Nerissa na makalmoth ang mukha ni Olivia. Sa galit, tinulak niya si Nerissa sa gilid na agad naman siyang tumakas. Tumayo siya at nagsimulang hanapin ulit si Nerissa. Nakita niya ito sa sulok habang umiiyak. Bumubulong ng, Tigilan mo na ako. Bago niya inumpog ang kanyang ulo sa salamin, sinubukan ni Olivia na lumapit para pakalmayin siya. Pero agad na kinuha ni Nerissa ang basag na pangkiling salamin at itinutok ito sa kanyang leeg, hanggang sa bumalik sa katinoan si Anel, at sinabi ni Olivia na huwag niyang hayaang matalo siya ni Nerissa at gawin ito sa kanya. Pero malakas si Nerissa, sinabi niyang, Papatayin ko si Anele. Sabi ni Olivia. Kung papatayin mo si Anel ay mamamatay ka rin. Sabi ni Nerissa. Gusto ko lang naman makita ang nanay ko. Sumagot si Olivia. Wala na ang nanay mo, umalis ka na at ibalik mo na sa akin si Anel. Ibinaba ni Nerissa ang basag na salamin at bigla niyang hiniwa ang noo ni Anel. Sa pagkabahala, sinubukan siyang pigilan ni Olivia at itinumba niya ito sa sahig.
Sinabi niya kay Anel na nandito ako palagi para sa'yo. Ngunit, sinubukan ulit ni Nerissa na umatake, pero napigilan siya ni Olivia. Sinimulan niyang sakalin ito at sumisigaw ng, Umalis ka na. maya-maya pa ay biglang umiyak si Anel. Dahilan upang mabitawan ni Olivia ang pagkakahawak sa kanya. At sinabi ni Anel na, Patayin mo na ako, para palagi akong nandito. Pagod na. tumanggi si Olivia sa alok ni Anel, pero nang sabihin ni Anel na, Pagod na po ako. dahil sa emosyon, sumikip ang pagkakasekol niya kay Anel at tuluyan ng namatay. At biglang nag-flashback ang bangungot ni Olivia na kung saan makikita na nililibing niya si Anel sa lupa. Nang ma-realize niya ang kanyang nagawa, sinubukan niyang i-revive si Anel, at habang ginagawa niya yun ay biglang nagising si Anel na humihingal. Agad niyang inakap si Anel habang umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya. Sa mga sandaling yun ay dumating si Karen. Nung nasa ospital na sila, ay tinanong ni Karen si Olivia tungkol sa kalagayan ni Anel, at sinabi niyang stable naman na siya. Pero ang puso niya ay mahina pa rin simula nang umalis si Nerissa sa kanyang katawan. Ipinahatid ni Karen ang kanyang pagdadalamhati kay Anel at kay Mimi. Nasabi ni Olivia na sa lahat ng nangyari ay narito kami uli. Sabi ni Karen na, Hindi mo na kailangan pang mangamba. Ako nang bahala sa lahat and I'm sure Anel will be fine. nang sila ay makikipag-usap na sa mga pulis, may nurse na aksidenteng nabangga si Karen, at habang papasok sila sa elevator, may napansin siyang pulang sinulid na nasa labas ng elevator. At agad niyang napagtanto na ang kasama niya ay hindi si Karen, kundi si Perla na nagsasabing, Maniwala ka sa akin, magiging maayos din ang lahat. wakas. Mahilig ka ba sa mga ganitong klaseng content? Mag-like at subscribe na sa aking channel. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na istoryang katatakutan. Ang hindi mag-subscribe, mumultuhin mamayang gabi.